better scoring game kay Kai Soto. At kahit papaano ay pinakitaan na naman ni Kai ang buong mundo ng kanyang NBA-like skills na kahit ang mga NBA big men ay mahihirapan gawin. Look at this play. Nakuha ni Kai Soto ang pase sa gilid, makes a shot fake, tumalon ang defender, at tumatake si Kai sa baseline. Pero nakasarado ang driving lane, kaya he stops his dribble and makes one-handed floater that swishes the bottom of the net. At Kawhi Leonard, di pa sigurado dahil sa kanyang injury. Well, yan ang ating pag-usapan in this video, pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Soto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Soto, pinakitaan na naman ang buong mundo ng kanyang mga NBA-like moves na kung saan nakakuha siya ng decent stats by scoring 9 points, 4 assists, 3 rebounds, and 1 block in an all-around display of skills and defense, highlighted sa dalawang super attack from the outside. Dalawang napakahirap na mga galaw ni Kai that looks so easy dahil siya lang ang nag-iisang 7-3 sa buong mundo na nakakagawa ng mga ganitong tira. Ito ang patunay na pang-NBA talaga ang mga galaw ni Kai. Kaya lang kulang ang number of touches ni Kai sa first 2 games ng Alphas, and the result ay dalawang masakit na talo. Pinambakan na naman ang Koshigaya Alphas 91-72 sa kanilang rematch na kung saan nakikita natin na napakalaki ang problema ng Alphas coaching staff how to make this team into one cohesive unit. Meron namang talent, kaya lang hindi masyadong nagagamit ang kanilang mga strengths. Well, it's still too early sa season para magpanik. Ang importante ay magkaroon ng experience ang team at matuto in preparation sa kanilang susunod na mga laro. For sure, they need to experience the B1 level of basketball dahil galing ang Alphas sa B2. Malaking adjustments ang kailangan ng Alphas if they want an immediate turnaround sa kanilang season. Siguro, they have to realize na ang kanilang advantage ay ang kanilang Twin Towers. At dapat ang kanilang mga sets ay nakafocus sa mga big men, especially kina Kai Soto at Team Source. At balitang NBA naman, naging tapat si Kawhi Leonard, ang star ng Los Angeles Clippers, tungkol sa kanyang proseso ng pag-recover mula sa kanyang injury. What I'm doing on the floor is putting me in position. I gotta see what I'm doing to help me stay in position. But as I get older, guys aren't doing what I'm doing pretty much. You don't see it around the league, even when I was young. Naglaban ang Los Angeles Clippers at Golden State Warriors sa isang preseason game sa Hawaii noong Sabado na nagmarka ng pagtatapos ng isang linggong training camp sa Oahu para sa dalawang rivals sa Pacific Division. Hindi nakilahok si Kawhi Leonard sa anumang drills ng training camp
dahil nakatuon lamang siya sa pagpapalakas ng kanyang tuhod. Sa pakipag-usap ng mga reporter sa halftime ng laro ng Sabado, ibinahagi na Kawhi Leonard ang kanyang mga saloobin tungkol sa kanyang kalusugan habang papalapit na ang bagong season ng NBA. "I feel good. Just been taking my time, getting stronger, and getting ready." Yan ang sabi ni Kawhi Leonard. At nang tanungin itong si Leonard kung balak ba niyang maglaro sa mga back-to-back games ngayong season na palaging naging isang pabago-bagong sitwasyon mula nang siya ay dumating sa Los Angeles, well, sinabi niya na dahan-dahan lang sila araw-araw at sinisikap niyang makabalik sa court. Kapag dumating na ang mga pag-uusap na yon, titingnan nila kung ano ang sasabihin nila. Ipinahayag ni Leonard ang kanyang pagnanais na makabalik sa kanyang pinakamagandang anyo, ngunit malinaw na naintindihan niya ang pangangailangan na maging maingat siya sa kanyang kalusugan. Dagdag pa niya, mahalagang pag-usapan ang mga estratehiya na makakatulong sa kanyang pagganap, lalo na sa mga laro na maaring mas mabigat para sa kanya. Nagbigay din si Kawhi Leonard ng ilang kawili-wiling komento tungkol sa kanyang posisyon sa koponan at ang mga posibleng pagbabago sa kanyang papel. Ayon pa niya, maaring kailangan pag-isipan ng Los Angeles Clippers kung paano siya mas mahusay na magagamit sa yugtong ito ng kanyang karera. Bilang isang manlalaro, kailangan na malaman niya kung paano siya makapag-ambag ng mas epektibo para sa kanilang mga laro. Mahalaga ang komunikasyon sa pagitan ng coaching staff at sa kanya para makuha ang tamang balanse na makikinabang naman ang buong koponan. Habang patuloy na nagtatrabaho iting sa Kawhi Leonard sa kanyang rehabilitasyon, nanatili ang kanyang determinasyon na maging isang mahalagang bahagi ng Los Angeles Clippers sa darating na season. "As I get older, guys aren't doing what I'm doing pretty much. You don't see it around the league. Even when I was young, this is what I work for. I strive to get a championship. I'm not out there to try to play 82 games. I'm trying to win. Even though that's obligated to me, I try to, but it hasn't worked out." Yan naman ang sabi ni Kawhi Leonard. At tulad ng nakaraang season, inaasahan ni Kawhi na marami siyang oras na ilalaan sa posisyon ng power forward ngayong season. Mahalaga ang papel na ito sa kanyang estilo ng laro, lalo na mas tumatanda na siya at mas pinipili ang mga posisyon na kanyang nilalaro. Ang pagkaroon ng versatility sa kanyang posisyon ay isang malaking benepisyo hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa buong koponan. Hanggang ngayon, hindi pa tiyak kung magiging available itong si Kawhi Leonard, pero mukhang maganda ang kanyang proseso sa kanyang rehab. Regular siya nag-iensayo at patuloy na nagsisikap para makabalik sa court at maging isang mahalagang bahagi ng Los Angeles Clippers sa darating na season. At ang kanyang pagsisikap ay nagbibigay ng positibong epekto sa kanyang kondisyon at umaasa ang mga fans at kanyang mga kakampi na makikita silang muli na maglalaro sa parehong court.